Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, para sa mga hakbang sa kalusugan, ang atin pa rin pong topic ay patungkol sa Sleep is Medicine. Atin pong ibigay ang panahon kay Doc Blessy Varona para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Happiness is medicine. Alam niyo ba po na ang kaligayahan ay lunas sa maraming karamdaman? Kaya nga po sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine. Nako, ito po'y kailangan talaga nating maintindihan. Kaya nga part nung ginawa naming libro na Happiness is Medicine ay mga strategy para magkaroon ng kaligayahan. Ito po yung beyond ha-ha-ha, hindi ka lang humahalakhak. Subalit ikaw ay nagdidesisyon na umayos ang buhay mo. No, kaparte dito, yung tinatawag nating metabolic psychiatry, na ang parte po nito yung sleep is medicine, food is medicine, exercise is medicine, kasi siya yung magbibigay sa atin ng pag-aayos ng mga maling ginagawa ng tao natin na nagbibigay ng sakit sa ating katawan. At pag nagbigay ito ng sakit sa katawan, kasama ang pagbibigay ng sakit sa ating brain. Hindi pwedeng paghiwalayin ang physical body, ang katawan at ang utak. Pareho silang nasasaktan sa mga maling gawa na ginagawa. Okay, ng tao. So again, pag-aralan natin ngayon ang sleep is medicine, at merong magandang pangako sa atin ang Biblia nang sabi doon, kapag ikaw ay nahiga, hindi ka matatakot. Oo, hihiga ka at magiging mahimbing ang iyong tulog. Gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng magandang mahimbing na tulog. Gusto ng Panginoon, maging maayos ang ating pamumuhay, maayos ang ating pag-iisip. Ang brain, very powerful to. Ito'y nakakaapekto sa ating mga nararamdaman. At pag nagkaroon ng pamamaga, no, meron tayong tinatawag na inflammation, merong oxidative stress na nangyayari sa katawan natin, at merong mga pangyayari na yung ating immune system ay bumababa, yaan ay magbibigay ng pasakit sa katawan at sa ating utak. Ngayon, dito sa episodes natin ng mga nakaraan, no, tungkol sa Sleep is Medicine, pag-aralan nyo po iyan, at iyan po ay magbibigay ng mga iba't ibang strategy, practical strategy sa atin. Pero ngayong kailangan nating pag-usapan na yung mga choices natin na mali sa umaga ay magbibigay ng maling effects sa gabi, katulad ng pagkain. Okay, yung mga pagkain na ginagawa natin na mali ay maaapektuhan ang katawan. May mga tao na nagkakaroon sila ng maling pagpili ng pagkain sa gabi. Okay? Yung mga nagpupuyat, no? Yung mga nagpupuyat, ang nakita nila,
pag kulang ka sa tulog, yung iyong ghrelin, ito yung hunger hormone mo, tumataas siya ng 28%. Yung ghrelin yung parang mas gutom na gutom ka. Tapos yung hunger mo, 24% ang pagtaas niyan. So sobrang gutom pa rin ang feeling talagang at yung choices ng pagkain nagiging mali. Okay? So nagiging mali ang pagpili ng mga pagkain. Mas mataas ang processed foods. Mas mataas ang pagpili sa mga maling pagkain na mga processed by 32%. No? Taas, no? 32%. At may additional food intake silang nakita na by 20%. Itong pag-aaral na to ay ginawa ni Spiegel et al. At ito ay nakita nila na pag mali ang pagtulog mo, maapektuhan yung pagkain. At pag mali ang pagkain mo, maapektuhan din yung pagtulog. So, yung sleep affecting diet and diet affecting sleep. So, nakita nyo yung 24 hours na ating ginagawa, talagang naaapektuhan yung ating 24 hours na kalusugan. So again, tingnan natin ulit yung mga maling pagkain. Ano usually? Usually pagka, halimbawa, nagpuyat, pag nagpupuyat, ang pinipili na mga sugary foods, sugary beverages, yung iba naglalasing pa. Okay, may pulutan pa sa paglalasing. So, maling mga pagkain ang pinapasok sa katawan. So, yan, maaapektuhan yung araw at maaapektuhan din ng araw yung gabi. Oy, nako, pareho nang affected. Yung ghrelin, yung sobrang, ito yung hormone na talagang parang nagtutulak sa'yo ng kumain pa ng mas marami. Walang leptin. Yung leptin naman, ito yung hormone na nagsasabing tumigil ka na. Ito nangyayari ang leptin pagka kumain ka ng gulay at fiber. Okay? Pero wala namang kakaining fiber sa gabi na gimmick. Usually, ang kinakain nga ultra-processed foods o kaya mga beverages na matatamis. Kaya nga, ang nangyayari dito ay talagang sobrang maling pagpili sa gabi, magiging mali din yung pagpili sa araw. Ngayon, mali na yung ginawa mo sa gabi, nagpuyat ka na, kumain ka pa ng sugary foods, ang mangyayari, magiging mali din ang effect sa araw. Ganun pa rin, magiging cycle siya. So yung pagpili mo, magiging mali pa rin kahit na araw, makakapagluto ka sana ng healthy diet, pero hindi na kasi yung leptin mo bumaba din ng 18%. Yung hormone na nagsasabing tama na. At tumataas nga yung ghrelin. Yung ghrelin mo naman, yan yung hormone na nagsasabing kumain ka pa. So nakita nyo? So yan ang mga effects sa atin. Ngayon, pagka ganyan na ang nangyari, syempre nakita naman ng pag-aaral na pag tumaas ang sugar intake, tumaas ang saturated fat intake, tumaas ang ultra-processed food intake, yung happiness natin naaapektuhan. So nakita nyo, nagiging cycle. Mali ang pagkain, maapektuhan ng pagtulog dahil affected ang pagtulog, mali pa rin ang kakainin sa gabi, mga gimmick nights, no? Or nagmi-midnight snack pa. Nakakita ka ba po nag-midnight snack ng sinigang? O kaya puchero? O kaya chop suey? Wala, di ba? Usually beverages na matatamis ang iniinom, sugary foods ang nakakain, saturated fats, mga ultra-processed ang pinipili paggabi. So nakita niyo po ang effects sa katawan. At pag ginawa yan, alam niyo na apektuhan talaga ang katawan natin eh. Nawawala ang supposedly na sleep is medicine. Ito yung tinatawag nating DNA and RNA remodeling. Pag tumaas ang melatonin, tapos bumaba ang core body temperature mo at mahimbing na mahimbing ang tulog, yaan ang medicine. So again, pag dinisturb natin yan ng pagkain, magiging opposite, no? Bababa ang melatonin pag nagpasok kayo ng pagkain kasi si insulin ang tataas. So walang paggaling. Okay, hindi natin matatamo ang benefit ng pagtulog. Hindi natin masasabing meron akong sleep is medicine. Ngayon, pagka ganyan ang ganyan, patuloy na ganyan ang nangyayari, magiging habit yan. Okay, magiging malungkot yung tao. Magiging mahina ang kanilang capability, power for thinking, deciding. Kaya nga po, ang depression napakadaling gawin. Napakadaling gawin ng depression. Ito ay wag kang matulog, ay nako, magdi-depression.
wag muna depression, loneliness muna. Yung mga tao na hindi natulog ay walang maayos na suporta sa physical brain, ay nako po, yan ang unang mga symptoms. Hindi pa talaga depression eh. Makikita nyo, una masungit, sobrang masungit, okay? O kaya madaling mapikon, o kaya hindi natutuwa, no? Lonely. So yan, minsan sabihin kasi natin, hindi man ako lonely, pero ang sungit, no? So yan po yung makikitang effect. And I personally believe ito po ay kaya nating i-correct, no? Kailangan lang natin ng tamang pangunawa kasi ang brain naman is so powerful. The brain is so powerful na ito magbibigay din sa atin ng direksyon at lalong-lalo pa hindi tayo pababayaan ng Panginoon kasi nga binigyan na nga tayo ng powerful na brain. Kaso lang clog yung brain, okay? Naka-clog yung brain, okay? Sabi nila nagiging lesser ang capability ng brain kasi nga sinasaktan natin. So again, medyo mahirap gawin po kasi yung iba talagang deep-rooted na yung pagpupuyat. Yung iba kasi ginawa na talagang lifestyle yung pagpupuyat. Pero alam nyo, mahirap na kahit naintindihan nyo na yung mga lectures ko tungkol sa pagtulog, nahihirapan pa rin ang karamihan. May isa na akong last recommendation pa. Ulit-ulit ko dun sasabihin, pag hindi talagang medyo madali para sa inyo o mahirap sa inyo o medyo mahirap lang, no? Isa lang talaga ang ultimatum na recommendation ko. Ito yung lumapit kayo sa Panginoon. Sabi ng Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin. Sabi ng Diyos to, kayong lahat, hindi lang isa ha, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, no? Nabibigatan. Lahat naman tayo nabibigatan. Lahat naman tayo napapagal. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan. At ang promise, pantay-pantay, sabi, at bibigyan ko kayo. Sabi niya, kayong lahat bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, sa mundo, nakapaligid ang lahat ng problema, lahat ng mga stressors na handyan, lahat ng challenges sa buhay na handyan, lahat ng mga nakakatakot na mga possible na pwedeng mangyari nakapaligid sa atin, lahat tayo nabibigatan, lahat tayo napapagal. Mahirap ang ekonomiya, lahat tayo naaapektuhan. Mahirap ang mga relationship sa mga pamilya, no? Mahirap yung mga challenges, finances. Mahirap yung mga challenges sa mga estudyanteng pag-aaral. Lahat nabibigatan, lahat napapagal. Magtiwala tayo sa Panginoon kasi may promise siya. Sabi niya, bibigyan ko kayo. Sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At araw-araw, bibigyan niya tayo ng gabi para matulog na magkaroon tayo ng tamang RNA, DNA remodeling para sa ating paggaling. So God bless us and I wish you happiness. Thank you so much po, Doc Blessy. Sana po ay marami tayong natutunan dito sa ating topic this morning, at sana po ay may apply po natin ito sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. Well, it's all I have to
Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ay pinamagatang The Sign of the Noahic Condition. Sibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Henesis. Kaibigan, marami nagsasabi na ang Old Testament, ito ay para lamang sa mga tao noong unang panahon at ngayon ay panahon na ng New Testament. Yung mga pangyayari ba sa Old Testament ay meron bang kaugnayan sa ating panahon ngayon? Lalo na yung aklat ng Henesis, ito yung unang aklat sa Old Testament. Ano bang pabalita ng aklat na ito maging sa ating panahon ngayon? Ang mga binabanggit ba sa aklat na ito ay merong kaugnayan sa ating kinabubuhay o sa ating ngayong pamumuhay sa araw-araw? Kaibigan, tuklasin natin ngayon kung ano ang pabalita ng aklat na ito maging sa panahon ni Noe. Kaya nga, ang title ng ating pag-aaral ngayon ay The Sign of Noahic Conditions. Yung bang mga binabanggit, kaibigan, nangyari sa panahon noon, panahon ni Noe, ay meron bang kaugnayan sa ating panahon ngayon? Merong sinasabi ang banal na kasulatan na ito ay binanggit ng Panginoon sa aklat ng San Mateo 24:37 hanggang 39. Ang sabi ng Biblia ganito, kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sa makatuwid yung panahon ni Noe, na kinabuhay niya noong unang panahon ay may kaugnayan ngayon sa panahon na bago dumating ang Panginoon sa ikalawa. Sapagkat ang sabi, kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ang tinutukoy walang iba kundi ang katapusan ng ating sanlibutan sa pamamagitan ng pagparito ng ating Panginoon. Bakit ito ay binanggit? 38. Sapagkat kung paano ang mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa, pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko o sa ibang translation ay daong. Sa mga tuwid yung mga pangyayari nung panahon na iyon, kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagsisipag-asawa, ay merong ngayong comparison sa mga nangyayari sa panahon na ito bago dumating ang ating Panginoon. At ang sabi sa 39, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So yung kondisyon sa panahon na yon, kaibigan, ay ganun din ang kondisyon nangyayari sa ating panahon ngayon. Mamaya ating bigyan ng pansin ang mga pangyayari at ating ngayong ikumpara sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Kaya nga, ang unang bahagi ng ating pag-aaral na ito, kaibigan, the Noahic age was an age of material abundance and spiritual poverty. Anong ibig sabihin sa atin? Yung panahon ni Noe na nabuhay sila ng masagana sa pang-material na bagay. Subalit ang mga tao noon, mga dukha sa sinasabing spiritual. May mga tao na sinasabi natin na sila ay mayaman sa mga bagay na material, subalit dukha sa bagay na spiritual. Anong sabi sa atin sa banal na kasulatan na ating binasa kanina? Muli nating basahin, kaibigan. Kung paano sa mga araw ni Noe,
gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kaya nga, maganda yung comparison, kaibigan. Sila'y kumakain, sila'y umiinom, at masasabi natin na yung kanilang mga pangangailangan na physical, material ay sagana. Sapagkat sila'y kumakain, umiinom, nanupat ang mga tao bago nagkaroon ng pagkagunaw ng panahon ni Noe, kaibigan, mayabong ang kanilang mga pananim. Ang lupa ay very fertile o yung mataba ang lupa. Marahil masasabi natin anuman ang iyong itanim na binhi, ito ay tumutubo at maganda ang kanilang mga dahon at maging ang kanilang mga bunga ng mga tinatanim. Nanupat walang ebidensya na bago ginunaw ng Diyos ang mundo na merong kagutom, sapagkat ang mga tao kumakain, umiinom. Kaibigan, sagana ang kanilang pamumuhay. At ayon sa pag-aaral, sa mga ebidensya, na yung mga disyerto sa ating panahon ngayon, may mga fossils, may mga ebidensya na may mga taong nabuhay sa mga lugar na ito, lalo na sa lugar ngayon ng disyerto, kaibigan. At meron pang binabanggit na yung mga fossils sa disyerto show once inhabited by men. At gayon din, kaibigan, na ang physical na kalagayan ng mga tao noon ay magaganda. Subalit, ang nakakalungkot, sila'y mga dukha sa bagay na espiritual. Anong sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 2 Timoteo 3:5? Ganito ang ating mababasa. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. May mga taong palasimba. Maganda yung palasimba. Maganda yung nais mong makatagpo ang Panginoon sa kanyang bahay-sambahan. May mga taong mukhang bibig, praise the Lord, pero ang pamumuhay ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Iba yung lumalabas sa bibig kaysa sa pamumuhay ng katunayan sa araw-araw. Nanupat sa kanilang pamumuhay ay hindi nagsasalita ng kabanalan. Nanupat sa kanilang pamumuhay, iba yung kanilang sinasabi kaysa kanilang ginagawa. Ang sabi nga ng isang alagad ng simbahan, gawin ninyo ang aking sinasabi, pero huwag niyong gawin ang aking ginagawa. Ang sabi nga ay, do what I say, but don't do what I do. Nanupat kung minsan sa halip na makita ngayon sa mga ibang alagad ng simbahan ang pamumuhay na may kabanalan at ayon sa kalooban ng Diyos, iba naman ang kanilang kinabubuhay. Kaya kaibigan, yung mga tao noon ay sagana sa mga bagay na material maging sa kanilang pagkain, subalit sila'y dukha sa bagay na espiritual. Yung pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, the Noahic age was an age of immorality. Nanupat ang buhay ng mga tao noon ay nabubuhay sila sa bagay na immoralidad. Kapag ka immoral ang sinasabi, nakikita yung kasalanan sa buhay ng isang tao. Nang sabi nga ng ating banal na kasulatan, nakita ayon sa Henesis 6:2, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Kaibigan, yung mga anak ng Diyos ay nag-asawa at kumuha ng asawa sa anak ng hindi anak ng Diyos. Ang sabi nga, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Batay sa mga nag-aaral sa mga Biblia at komentaryo ng mga nag-aaral sa Biblia, kaibigan, yung sinasabing anak ng tao
Ayon sa kanilang sinasabi ay mga taong nag-asawa sa mga anghel. Imposible yun sapagkat ang mga anghel ay wala silang sexual relationship sa mga tao, kaibigan. Hindi nag-aasawa ang mga angel. Yun ay maliwanag sa banal na kasulatan. Kaya nga, merong nagtanong sa Panginoon kapag ang isang tao ay napunta sa langit, siya ba ay mag-aasawa pa? Ang sabi ng Panginoon, sila ay magiging parang mga anghel sapagkat sa langit wala ng pag-aasawa, kaibigan. Kaya ngayon, ang isa sa sinasabing bagay na ano bang ibig sabihin ng anak ng Diyos at saka anak ng tao? Ayon sa kanilang pag-aaral, ito ay malapit sa katotohanan, kaibigan. Ang pag-aaral na ito, yung mga anak ni Seth at pagkasapot si Enos, nag-asawa ngayon sa mga anak ni Cain. Ito yung mga sinasabing anak ng tao. At sapagkat ngayon, yung mga anak ng Diyos ay nag-asawa ng anak ng tao, yung lahi ni Cain, kaibigan, pinasama ngayon ang kalagayan ng tao sa sanlibutan na ito. At yung mga nag-aaral sa banal na kasulatan, at gayon din sa mga nagpapayo, kung ikaw ay kukuha ng iyong asawa, kinakailangan ang kanyang pananampalataya ay katulad ng iyong pananampalataya. Sapagkat kapag ikaw ay nag-asawa sa hindi ka pananampalataya, ang prinsipyo ng asawa mo na hindi mo ka pananampalataya ay kakaiba. At kapag nagkaroon ng anak, saan ngayon sasama at saan ngayon pupunta at anong paniniwala ang magiging paniniwala ng mga anak? Kaya nga, yung sinasabing immoralidad at ang the most sacred earthly relationship is marriage. Yung sagradong sinasabing relasyon ng isang lalaki sa isang opposite sex, kaibigan, ito ay sagrado. Katunayan, noong nilikha ng Diyos ang tao, ang unang institusyon na binigay ng Diyos sa tao, walang iba kundi ang pag-aasawa. Yung malapit na relasyon ng lalaki sa kanyang asawa na babae ay ginamit pa ng Panginoon sa Biblia na katulad ng relasyon ng Panginoon sa Iglesia. At si Kristo ang siyang Pangulo ng tahanan, siyang Pangulo ngayon ng babae at ang babae ay ang kumakatawan sa Iglesia. Yan ang malapit na relasyon. Kaya nga, ginamit sa Biblia, kaibigan, ang relationship na ito sapagkat ito ay sagrado. Kaya nga, ang payo ng mga nag-aaral sa Biblia, kung ang isang tao ay mag-aasawa, kinakailangan ang kanyang kapartner ay katulad din ng kanyang prinsipyo at gayon din ng kanyang pananampalataya. Itong mga anak ng Diyos ay kumuha ngayon ng anak ng tao at pinasama ngayon ang kalagayan ngayon, kaibigan. At ang sabi ng ating Biblia, nag-aasawa, nagsisipag-asawa. Walang masama, kaibigan, sa pag-aasawa kung ito ay panukala ng Diyos. Tingnan mo, kaibigan, ang panukala ng Diyos noong kanyang nilikha ang tao. Ano bang panukala ng Diyos noong nilikha ng Diyos ang tao? Ginawa o nilikha ng Diyos si Adan at pagkatapos ngayon, binigyan ng kapartner ng Diyos si Adan na kumuha sa kanya ngayong tadyang na naging buto ng kanyang buto, laman ng kanyang laman ang sabi, sapagkat sa lalaki kinuha ang babae na naging Eva, kaibigan. Hindi panukala ng Diyos ang lalaki ay mag-aasawa ng kapwa lalaki. Hindi ito yung panukala ng Diyos. Hindi panukala ng Diyos ang babae ay mag-asawa ng kapwa babae. Hindi rin panukala ng Diyos, kaibigan, ito'y maliwanag sa banal na kasulatan noong panahon pa ni Moises na kapag ang isang tao nakipagtalik sa hayop, ito ay pinapatay, binabato hanggang sa mamatay. Kundi ang sagrado na pag-aasawa ng isang lalaki ay sa isang babae na kanyang minamahal. Galing sa kanyang buto, laman ng kanyang laman ng wika, ito yung panukala ng Diyos. Bakit, kaibigan, ganito ang ating nasabi?
At ganito ang sinasabi ng ating Biblia na ating bigyan muli ng pansin, itong sinasabi sa San Mateo 24:37 hanggang 39. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Sa makatuwid kapag yung nangyari sa Old Testament ay nangyayari sa panahon na ito na hindi na magtatagal, kaibigan, darating na ang ating Panginoon. 38. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko o sa daong. At hindi na nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Kaya nga, kung papaano ang nangyari noon, kaibigan, nakita ng mga tao, ang mga hayop, yung mga malinis ay pumasok sa daong at yung hindi malinis, tigdala-dalawa ay noon pa, kaibigan, meron ng pagkakaiba sa mga hayop na malinis at saka hindi malinis. Nakita ng mga tao pumapasok, pero hindi pa rin natinag sila, kaibigan. Ngayon, ano ba yung pag-aasawa na hindi ayon sa panukala ng Diyos o ano pang klaseng pamumuhay na wala sa panukala ng Diyos? Tingnan mo, kaibigan, ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10. Kaibigan, ito ay binabasa lang natin ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Korinto. Ano sabi? Hindi ba niyo nalalaman na ang mga masamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Sino ang mga ito? Kaibigan, binabasa lang natin, wala tayong pinapatamaan sa sino man. Huwag kayong padaya. Ito na. Ang mga mapakiyapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalon kaibigan, yung binabanggit, mga binabaye, mga nakikiyapid sa kapwa lalaki. Sa makatuwid, yung lalaki nag-aasawa sa kapwa lalaki, kaibigan, hindi ito yung panukala ng Diyos. Naku'y bata, walang ganito. Pero ngayon, sa ating panahon ngayon, lantaran na. May mga lalaki, meron siyang relasyon na sexual sa kanyang kapwa lalaki. May mga babae gayon din. Hindi ito yung panukala ng Diyos. At ang sabi ng ating Biblia, hindi ba niyo nalalaman ang mga masamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Sinong mga ito? Ang mga mapakiyapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalon at mga binabaye, mga nakikiyapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga manlalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagantyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung sinasabing masasakim. Sino ba yung mga masasakim? Yung pag-aari ng iba ay gusto mong kunin. Yung mga mapagimbot, ito yung pag-aari ng iba, kinukuha mo. Yung asawa ng iba ay kinukuha mo. Yung bahay ng iba, kinukuha mo. O yung pag-aari ng iba, kinukuha mo. At saka ang sabi pa, manlalasing. Hindi yun panukala ng Diyos. Ang kanyang mga anak ay mga manlalasing. Kaya nga, napakalinaw sa binabanggit ng banal na kasulatan, sino yung mga taong hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaibigan, binasa natin ayon sa banal na kasulatan. Yung pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, the Noahic age was an age of violence. Nanupat ang panahon ni Noe ay panahon ng mga karahasan, mga violence, kaibigan. Ano sabi ng ating Biblia? Sa aklat ng Henesis 6:11 hanggang 13, ganito ang ating mababasa. At naging masama ang daigdig sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe,
Ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon sila ay aking lilipulin kasama ng lupa. Yung violence, kaibigan, meron pang binabanggit ang ating banal na kasulatan dito sa Genesis 6, versikulo 5. Ang wika, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang mga bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Ang sabi sa English ay, even the thoughts of their hearts. Sila nananaginip ng masama, nagpapanukala ng masama laban sa kanyang kapwa, pumapatay dahilan sa ang mga pag-aari ng iba ay kanyang gustong kunin. At sa ating panahon ngayon, kaibigan, ang daming mga hold-upper sa ating mga karsada. Ang daming mga sinasabing mga taong nag-aaway dahilan sa trapiko. Wala silang sinasabing dapat mapagtimpi. Sa ating panahon ngayon, kung konting diferensya lang o kaya iwasan ang pakikipag-away sa trapiko. Kung minsan nakipag-away sa trapiko, yung isa pala ay merong baril, binaril hanggang sa mamatay. Maraming mga krimen nangyayari sa ating panahon ngayon. Nanupat yung mga riot, kaibigan, ay gayon na lamang. Sinisira yung ari-arian ng iba, pumapatay, bawal ang baril, subalit ngayon na wala kang karapatan magdala ng baril. Kaibigan, binabaril para bagang andaling pumatay. Meron kung minsan nagseselos lang, babarilin ang kanyang asawa. Kaibigan, yan ang panahon natin kinabubuhay ngayon. Gusto natin na ang ating daigdig ay isang daigdig na maraming mga sabihin natin, ang buhay natin ay tahimik. Pero sa ating panahon ngayon, maging ang mga snatcher, kumukuha ng mga cellphone. Yan, kapag ayaw ibigay ang cellphone, sasaksakin o kaya papatayin ang isang tao. Yan ang panahon natin kinabubuhay, kaibigan, sa ating panahon ngayon. Sino ngayon makapagsasabi ang Old Testament ay hindi relevant sa ating panahon ngayon? Sapagkat kinumpara ng ating Panginoon yung panahon noon ni Noe sa ating panahon ngayon. At kapag nakita na natin ang mga bagay na ito, tiyak na hindi na magtatagal, darating na ang ating Panginoon. Sumama ang sanlibutan nung panahon na yon, pinasama ng mga tao. Para bagang ayaw malamangan. Maging sa ating panahon ngayon, kaibigan, napakasama. Sa halip na ngayon, magkaroon ng habag sa kanyang kapwa, nangangailangan, gigipitin pa ang kanyang kapwa, kaibigan. Kaya nga, ang pabalita ng Old Testament ay merong kaugnayan ngayon sa ating pamumuhay at malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaibigan, ang mga bagay na ito ngayon, yung mga violence na yan, immoralidad, yung mga panoorin na hindi magaganda ngayon, yung pagpatay, yung mga violence, yung pag-aasawang hindi ayon sa programa ng Diyos, kaibigan, nakikita ngayon sa maraming panoorin. Ito'y ginagaya ng maraming mga tao. Kaibigan, malapit nang dumating ang Panginoon. Naghahanda ka ba sa kanyang muling pagbabalik? Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin natin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay
sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Lumalapit po kami sa oras na ito upang purihin, pasalamatan po namin kayo. Kami po ay pumupuri sapagkat ang aming Diyos ay nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ang aming Diyos ay nagbibigay ng mabuting kaloob sa kanyang mga anak. Aking pong nilalapit ang aking kaibigan, lahat ng mga nakinig sa pag-aaral na ito. O Diyos, mahabag po kayo sa inyong mga anak. Mahayag nawa sa amin ang karakter ng aming Panginoon. Malapit na siyang dumating. Makita nawa sa amin na kami nabubuhay na may kabanalan at mahayag sa amin ang buhay, karakter ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Pagpalain po ang bawat isa. Ingatan po kami at nawa ang inyo pong patnubay sa aming mga namumuno sa aming bansa, ang inyo pong ipagkaloob sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Alam niyo mga kaibigan, may mga panahon po na parang tayo ay nasa gitna ng sarili nating baha. Katulad ng mga problema, takot, pagkawala o kawalan ng katiyakan. Ngunit tulad po ni Noe, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala at sumunod kahit hindi natin nakikita ang buong larawan. Pagkatapos po ng baha ay may bagong simula. At pagkatapos po ng bagyo, maaaring ipakita ng Diyos ang kanyang bahaghari. Isang paalala po na hindi niya tayo iniwan at nananatiling tapat ang kanyang mga pangako. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.